ng desisyon. No? Mga kaibigan, Comelec Sari-Sari Store at saka itong Supreme Court Grocery Supermarket. Supermarket. Ha? Supermarket pala yan eh. Ngayon, ito ho. Ang sabi, di ba ganon? Di ba si Erap convicted of a crime involving moral turpitude? Oh, plunder case yun. Ano ang ginawa? Pinayagan ng Korte Suprema. Ano pa masama ron? Mga kaibigan. Ha? Ano pa masama doon sa ginawa nila? Ginawa nilang katawa-tawa yung batas tungkol sa plunder. Isipin mo, lumikha tayo ng batas, ang Kongreso ay nagpasa ng batas patungkol sa plunder sapagkat ang gusto natin ay mabawasan ang pagnanakaw o ma-prevent ang pagnanakaw ng mga nasa kapangyarihan sa pera ng taong bayan. Ano ginawa ng Korte Suprema? Isipin mo, pinaghirapan yung batas, plunder, kailangan kulong ka. Pagkang ninakaw mo ay 50 million pataas. Ay akalain ninyo pinaghirapan niyang ipasa, ginastosan ng pera ng taong bayan. Nakumbik si Erap doon sa kasong yon. Ano ginawa ng Korte Suprema? Binaliwala nila yon. Sa pamamagitan na pinayagan nilang makatakbo si Erap, gayong si Erap ay convicted of a crime involving moral turpitude. Doon lang ba? Hindi. Sa kaso rin nung anak ni Chavit Singson, yung Ronald Singson, droga ang kaso nun. At yun ay convicted, nakulong, naparusahan at nakulong, nasintensyahan sa Hong Kong. Involving moral turpitude. Ang katumbas nun dito sa atin na crime. Mga kaibigan. Pinayagan Oo, masama pa sabi nila sa desisyon. The mere na possession lang ng maliit na hindi raw immoral. O, kita na ninyo. Paano yun? Si Justice Sereno yata sumulat pa no? Biro mo yun, no? O, mga kaibigan. Eto pa. Bakit natin hindi sasabing sinira nila? Sana kung walang katulad na kaso Meron Yung katulad na kaso, hindi nila pinayagang makatakbo. Sino yon? Si Halusmos. Hindi pinayagan na yun. Ipinagbawal na tumakbo dahil yun po ay convicted of a crime involving moral turpitude. Panggagahasa naman ang kaso nun. Pero kasama yun. Sa moral turpitude. Ba't yun hindi pinayagan? Bakit ito pinayagan? Merong mayor na nagkakaso sa Ilocos. May kaso ito sa Amerika. Ito dinisqualified. Kahit hindi pa siya convicted. Pending case lang. Meron siya nakapending na kaso, disqualified siya sa Supreme Court. Pagdating doon. Mga kaibigan, dinisqualify ng Comelec, inaffirm ng Korte Suprema. Isipin mo malaking katarantaduhan niyang ginawa ninyo. Ngayon gusto mo pantakutin si Duterte? Ang gusto ninyo makipagkamutan ng likod sa inyo? Yan ang dahilan kung bakit kailangan ng palitan nitong konstitusyon. Paano? Marami nang bumaluktot nito. Binaboy na nila yung konstitusyon. Sino pa susunod dyan? Kasi halimbawa, magkaiba yung desisyon kay Halusos, iba rin kay Erap, tsaka doon sa anak ni Singson, iba rin doon sa mayor ng Ilocos. Mga kaibigan, ilan ang batas natin? Marami. Alin ang susundin mo? Kasi po, ang batas o ang desisyon ng Korte Suprema, yan tinuturing na yan batas. Halimbawa, nagdesisyon, ito desisyon, yun ang susundan. Yun ang masusunod na desisyon sa ibang kaso. Jurisprudence. Ang tawag doon, jurisprudence. Pag sa lower court,
yung batas na o yung decision, Decision. ang tawag naman doon, pareho lang yun Oo. President Oo. President. Jurisprudence. Mga kaibigan, isipin ninyo, alin doon ngayon ang susundin? Mm. Ang batas tandaan ninyo, hindi pwedeng magkaroon ng iba-ibang version. Kailangan isa lang ang batas. Pag dalawa yan, lumalabas, walang batas. Wala. Ganun Sino sumira niyan? Korte Suprema. Oo, naiiba-iba interpretasyon nila. Ngayon, pinag-uusapan nga po yung charter change, di ba? Mm. Kahit na nung una, ang gusto ni Presidente, ngayon ko na-realize kung ba't nagbago isip niya bukod sa mawawalan ng trabaho yung mga congressman Ngayon ko naisip na kaya nagbago isip ni Presidente Duterte na gawing Con. CONAS mula sa CONCON Mm. na dati gusto niya CONCON, ngayon nagbago. CONAS na, payag na siya ron. Kasi nga, tuloy ang trabaho ng mga inihalal na congressman. Mm. Pangalawa, yung CONAS na gusto ni Presidente Duterte, hindi yung CONAS na mababasa ninyo sa konstitusyon. Mm. Yung CONAS na merong Constitutional Commission. Mm. CONAS Commission. Mm. Yung commission na yon iba. Mm. Yun ang susulat ng saligang batas. Pagkatapos nilang isulat, isasubmit sa Kongreso. Mm. Parang ano lang sila, recommendatory Mm. doon sa gagawing Saligang batas. saligang batas. Bakit pumasok yung CONCOM? Kung matandaan ninyo, nang bumagsak si Pangulong Marcos, pumalit si Cory. Mm. Noon tayo nagkaroon ng CONCOM. Doon nangyari sa Pilipinas yung Constitutional. nagkaroon tayo ng Constitutional Commission na inappoint ni Presidente Cory. Bakit ginawa ni Cory yun? Na pinalitan natin ang saligang batas. Ang sabi ng iba nung una, kaya daw pinalitan yung batas o yung saligang batas sa panahon ni Cory, tinanggal yung kay Marcos para maiwasan na yung presidente makapagtagal sa pwesto. Mm. Katulad ni Marcos. Mm. Para maiwasan na yun. O makabalik pa si Marcos. Mm. Kailangan nilang, ibig sabihin, yung konstitusyon kailangang tahiin para ibagay kay Cory. Hindi para ibagay sa Pilipino. Mm. Alam niyo kung bakit? Kasi po, questionable yung pagkakaluklok ni Cory sa pwesto. Unlegal. Wala naman batas yun Ito katulad lang ito nung paglilibing kay Marcos. Ang dapat pagbasihan sa lahat kasi ng bagay, batas, hindi yung sasabihin ito. Gaano tayo karami? Kung may iba-iba tayong gusto, gaano tayo karami? Mga kaibigan, kaya nga may batas Kaya ang dapat sundin yung batas sa lahat ng bagay, lahat ng issue. Ngayon, si Cory Aquino, mga kaibigan, maaaring ma-question sa legality ng kanyang assumption sa presidency. Base sa... Kasi po, sa dating batas, noong panahon ni Marcos, kung sino yung ipoproklama ng batasan pambansa, yun ang batas Kung sino iproklama nun, pagkatapos ng canvassing, ng pagbilang sa boto, yung batasan pambansa, sila ang inaatasan ng saligang batas na magpoproklama ng presidente. Naiproklama si Marcos sa makatwid, kahit na sabihin mo nag-people power pa kayo, walang basihan yun. Laway yun, kumbaga laway. Hindi legal yun. Pero legally, wala yun.
In the long run, pwedeng questionin. So, ano ginawa? Siyempre, mga legal luminaries, napapaligiran si Corin dahil magagaling na abogado rin nun eh. Yan sila Joker Arroyo, ang gagaling yan eh. Pero ang galing pala niyan, nung natuklasan natin, nung mapwesto na, ang galing pala niyan, dapat, laging, nasa karsada lang. Oo. Human rights lawyer lang. Pero pagdating sa siya na ang mag-exercise nung mga ibinabanat laban sa kanya, wala na rin eh. Nawawala eh. Bakit? Nilalamon ka ng sistema eh. Marirealize mo, ganito pala, na supposed to be, hindi dapat. Yun ang gusto ni Duterte. Hindi dapat mangyari yan. Yung kamutan ng likod. Yung takutan. Kung ano yung batas, yun ang batas. Pwede ka namang mag-exercise si Duterte ng ibang kapangyarihan eh. Ngayon, ginawa yung CONCOM para maging valid ang presidency ni Cory Aquino. Ang presidency niya ngayon, nakabase na rin sa bagong konstitusyon. Oo. At yun na ang pinatutupad. Siya ang legal president. Dahil yun, ni-ratify ng taong bayan. Sinang-ayunan ng taong bayan. Ngayon, eto naman, pagkatapos nito, dumating na tayo dito sa sinusunod itong umiiral itong bagong konstitusyon, 87, kay Cory. Ano ginawa nila? Sila rin ang bumaboy eh. Natarantado yung konstitusyon natin eh. May batas, hindi naman sinusunod. Sabi nga ni Secretary Bebot Bello nung minsan, di ba? Magkaroon man tayo ng bitay, ibalik man natin yung bitay. Wala ka namang inuhuli. Sino bibitayin? Wala ka namang kakasuhan dyan. Mga kaibigan, kinasuhan mo ba ng para mabitay yan? Kinasuhan mo ba? Hindi rin eh. Kung para saan yung bitay? Wala rin kabuluhan yun. Kaya yung sigaw ng sigaw, mga yan eh, nakikisigaw lang eh. Yan ang uso rito eh. Lalo na pag may nanalo sa loto. Nakikisigaw yan. Subukan mo. Halimbawa, totoo, hindi man totoo. Isulat mo sa Facebook, nanalo ako sa loto. Anak ng... Tignan mo kung di ka puputakti ng makakapal ang muka. Hindi ba? Dadamay ka mag-anak mo. Ganyan kawalang yan na naging ugali ng Pilipino. Mga kaibigan, umabuso na. Nawala na sa wisyo. Isa dyan ang dahilan, yung droga. Mga kaibigan, di ba? Sisigaw ka na human rights. Ano human rights? Di magdemanda kayo. Pinatay eh. May krimen yun. Ano ba yun? Murder ba? Homicide? Di file mo. Ireklamo mo. Yung drug lord, nawawala na ang human right noon. Ganun yun eh. Pwede niya mawala sa civil right, political right, pero yun daw human right, hindi. Hindi, pag drug lord, nawawala na yun. Ganun lumilitaw yan. Kaya itong sabi ni Presidente Duterte kay Sereno, huwag mong guluhin. Oo. Ang tabakuan. Ito, dito nyo lang unang naririnig yan eh. Di ba sinabi ni Aguirre, may mga media na ginagamit nga ngayon ng drug lords. Ako unang nagsulat niyan eh. Kami unang nagsabi niyan dito eh. Sa programa natin eh. Para iatid sa kanila yung impormasyon na yun eh. Sa gobyerno eh. Para malaman nila eh. Ito ang hindi nila ginagawa kasi ang hindi naman ginagawa nito si Aguirre nasa ng inventaryo. Magpa-inventaryo ka para madali namang matukoy kung sino yung mga walang yak, at least dito man lang sa nakaraang 6 na taon ng Mongoloid administration, malaman natin kung sino yung mga piskal. Kasi under ng Department of Justice yan. Ipa-inventaryo nyo, meron pa ngang circular si Delime na lahat ng kasong dinismiss sa piskal, mga kaibigan,
kinakailangan dalhin sa kanyang opisina. Ha? Para maging subject ng automatic review. Automatic review. O doon pa lang makakakuha na kayo ng lead Malalaman na ninyo kung sino yung mga piskal na humawak ng droga Tapos na-dismiss ang kaso Tignan nga natin. Doon malalaman mo bakit. Halimbawa, isang beses, nag-dismiss ng kaso. Sana kung ang kaso lang possession lang ng maliliit na amount ng droga, talaga user. Di ba nga kinukwento ko, meron akong judge na nakitang napaiyak ako nung mapanood ko siya kung paano siya maglitis ng mga ng mga nakademanda. Mga nakakulong. Kakulong. Dinadala sa hearing sa kanya. Mga kaibigan, nakita ko yung judge merong compassion. Kasi alam niya yung kalagayan. Alam naman natin na yung mga nagdodroga lang, biktima rin yan. Ngayon nakita ko, tinatawag niya yung drug addict Sabi, ito ba? Gaano katagal na nakakulong ito? Matagal na Halika rito, iho. Huwag mo nang ulitin yan. Sayang ang kinabukasan mo. May papangako mo ba na ikaw magbabagong buhay? Ganito. Ha? Opo. Magbagong buhay ka, sumunod ka sa magulang mo. May pangaral yung judge kasi hindi naman drug lord yun mga kaibigan. Pinalaya Nakita ko pinalalaya niya yung mga maliliit. Ngayon, hindi ko sinasabing ganon. Ang sinasabi natin, magkakabistuan yan pagka inimbentaryo ng Department of Justice ang mga kasong hinawakan specifically kung ang kaso yung pusher talaga. Kasi ang batas natin pag mababa sa 5 gramo, hindi pusher yun Ang pusher nagsisimula sa 5 gramong drogang dala niya, kung shabu yan. 5 gramo, yun ang tinuturing na pusher. Hindi, makikita mo nga ngayon, may pinapatay. 2 sachet, pusher daw yun. Nilalagyan ng karatula. Ibig ko sabihin, okay yan merong mga lapses talaga dahil sino ba ang hindi magsasamantala dyan, lalo na yung mga involved, na natatakot na maituro sila. Para wala nang maging testigo laban sa kanila, pinapatay na nila. Yun ang dapat panagutin. Mga kaibigan, di ba? Idemanda ninyo. Hindi yung human rights, mga gago. Ano human rights victim ni Marcos? Mga siraulo ito Ito nagpapagulo ng bansa natin Yung mga yan. Ito, yung banta ni Presidente na yon na baka gusto mo? Sabi niya kay Kwan. Sireno. Baka gusto mo ba? Ibaba ko, martial Ibagsak ko, martial tignan natin kung makaporma yan. Kasi, pero yung martial law hindi ako naniniwala kung merong ibang paraan na gagawin si Presidente Duterte. Hindi ito sa paraan ng martial law. Kasi, ang martial law po, sa batas natin ngayon, hindi kamukha nung sa panahon ni Marcos, itong constitution ngayon, kinakailangan may approval ng Congress. Yun nga lang emergency power Nagyayabang pa itong mga punyetang ito sa Senado, katulad ni Grace po, mga kaibigan. Nagyayabang pa. Hindi, kailangan tignan muna natin. Para saan ba? Kala mo magaling ha? Hindi ka magaling, Grace po. Ano ka lang? Creation ka lang, media creation ka lang ng PR. Yan ding mga PR na yon ang kumikilos ngayon para idiskaril yung programa ni Presidente Duterte. Hindi tayo one-sided. Sumisimpatya rin tayo dun sa mga napagkakamalan o kaya napapatay ng walang kasalanan. Siyempre. Alam nga namang tanggapin na lang natin yun. Hindi. Kasi may paraan naman sila Magdemanda kayo.
Huwag kayo dyan. Sa Human Rights Commission, gagamitin lang kayo niyan. Kakasangkapanin kayo para magkaroon ng kabuluhan yung opisina nila. Kasi lumalabas sila, mga ano lang eh. Patabaing baboy lang. Sweldo, nagpapasweldo tayo ng mga taong walang kabuluhan. Eh di mag-abogado na lang kayo, mag-human rights lawyer kayo. Voluntary, hindi yung sumusweldo kayo sa gobyerno. Hindi ba? Dahil sa wala namang ginawa, kundi magsalita lang, pumuna. Pero walang power. Eto na lang mga kaibigan. Pinagbintangan nila si Marcos ng kinakasuhan ng human rights violation. At yun din, ang issue na ginagamit nila sa pagpapalibing kay Marcos para daw hindi dapat mailibing doon. Magrarally pa raw ang mga luko-luko, ang mga siraulo sa Luneta, sa Linggo. Madali naman mag-master niyan, lalo na kayo. Sanay na sanay kayo sa pagre-recruit ng magrarally. Hindi naman yung rally kamukha kay Duterte, kusan loob ang tao. Spontaneous yun. Mga kaibigan, hindi po nananawagan na may bayad. Walang ganon. Kayo sanay na kayo sa hakot Yan nga na master ninyo Pati yung EDSA, minaster niya ninyo yan mga kaibigan, ito. Yung pong yung issue labang kay Marcos sa pagpapalibing, sinasabi nila na si Marcos daw ay maraming biniktima, insulto raw ito kung siya malilibing pa sa libingan ng bayani. At pangalawa, si Marcos daw ay mandarambong. Nasaan ang kaso? Wala. Yun ang tanong namin. Hindi pwedeng sabi mo lang. Ngayon, alam nyo ba naging problema nila kasi? Namili kayo Yun ang sinasabi natin. Sinisingle out nyo lang si Marcos. Pero kung talagang totohanan na ang inyong pagtataguyod para sa karapatan ng mamamayan o ng kahit sinong naaapi, dapat sa lahat ng pagkakataon ginagawa ninyo yan. Hindi yung pag si Marcos lang ang involved. Parang yung mga nagrarally, di ba? Pag Amerikano lang, tsaka lang sila magrarally. Pero pag laban sa China, hindi. Nung nabuko sila, tsaka lang sila kunyari. Kunyari, protesto sa embassy ng China. Pero wala. Nung una, si Apuang lang ang nagrarally. Pinagtatawanan pa Tatawanan pa. Mga kaibigan, dito yung pag naging makabayan ka rito, pagtatawanan ka pa. Paano? Hindi pagkakapirahan yan. Walang pagkakapirahan. Tinan mo, pati sa kay Bato, doon lang sa statement ni Bato, dyan malalaman mo kung mayroong mga importante ngayon sa atin, maibalik yung patriotismo, nasyonalismo ng mga Pilipino. Ano napansin nila? Nagalit niya si Bato. Ang sinabihan niya nagmuraan niya. Hindi naman ako namangha doon sa mura ni Bato dahil hindi naman siya sanay magmura hindi. Sana kung ganito siya magmura Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Yan ang mura. Pag magmumura ka. Ang lutong yan. Hindi. Ang hinangaan ko sa sinabi ni General Bato, yung kanyang sinabi na tandaan ninyo na ano ba gusto ninyo mangyari? Ito sa ina-address niya sa mga PNP. Gusto niyo ba na ang lahat ng Pilipino maging siraulo? Dahil dyan sa droga na yan. Yun ang ibig niya sabihin. Di wala na nga naman tayong kinabukasan dito, mga anak natin. Para saan pa magpunyagi tayo? Kung hindi rin lang natin ito ginagawa para sa mga susunod na salinlahi, para sa mga anak natin. Di magkamot lang tayong lahat ng itlog natin sa bahay natin. Di ba? Total, wala naman pala tayong pinagpupunyagian. Wala naman palang pag-uukulan yung ating mga pagsisikap, mga kaibigan. Kaya nga, kinakalampag natin ng mga pulis kapag merong yun sinabi niya na yun. Yun ang pumukaw ng aking pansin, yung tama kasi yun. Sinabi niya na
gusto nyo ba yung mga Pilipino maging siraulo? Lahat? Yung susunod na, Oh. Nakikipagsabuatan kayo sa droga para magpayaman kayo? Yun! Yun ang dapat ninyong i-highlight sa inyong mga discussion upang ang taong bayan manumbalik ang pagmamahal sa bayan. Mga kaibigan, yan po, ngayon, itong si Justice Sereno, ang daming case yung magpapaimbestiga. Ba't ngayon lang? Dapat sana, tamad kasi kayo eh. Tagal na yan. Ganun din ang gawin nyo, yung sinasabi ko sa Department of Justice, inventaryoin yung kaso, ganun din ang gawin ninyo. Mag-assign kayo ng tao regularly, parang nag-check, ha? Na nag-iinventaryo sa mga kaso, regularly, mga kaibigan, upang nang sa ganon, ay malaman ninyo na hindi, matiyak natin na hindi sinasalaula ng mga huwes yung kanilang tungkulin at kapangyarihan. May tawag tayo mula sa Pasig, nasa linya natin si Rich. Magandang umaga po. Hello? Wala. Wala. Ibinaba yung tawag. Hindi natin alam kung ano yun. Tawag kayo uli. Oo. Ngayon, ito, yung magpapaimbestiga raw si Chief Justice Sereno, huli ka na eh. Oo. Huli ka na. Ang gawin mo pa inventaryo mo, hindi yung ididepensa mo, totoo naman. Ibig mo sabihin ang daming nakalayan drug pusher, drug dealer, walang kinalaman ng husgado. At nasa ganon, ito pa, dyan malalaman na pati yung dahilan kung ba't na-dismiss yung kaso. Halimbawa, droga. O ano dahilan, ba't dinismiss nitong kamoting judge yung kaso ng drug pusher o drug lord na yan? Kasi, ibinase technicality. Ano technicality? Hindi sumisipot yung mga pulis na humuli dyan O doon, makikita mo na, malalaman mo kung sino yung mga arresting officer noon kasi kailangan ng presence nila para tumistigo sa husgado. Ngayon, hindi sila sumisipot. Ibig sabihin, nabayaran sila. Tungkulin nila yun Ngayon, yung hindi nila pagsipot sa husgado, ang gagamitin para. Pero totoo, no, nag-usap-usap na yan. Ang gagawin, ganito yan ang pag-areglo sa husgado. May kakausap sa judge. Ihahanap nila ng katapat yun. Judge, hindi pwede yan kasi, mabigat ang kaso niyan paano nating matutulungan ito? Yan. Na makaligtas ito sa kaso. Kausapin niyo yung mga pulis. Huwag nyo lang pasuputin. Sabihin niyo bigyan niyo yung mga pulis, lagyan niyo. Sabihin ninyo, wag na silang sisipot sa hearing. Kasi hindi naman sila akusado, testigo lang sila Pag hindi sila sumipot sa mga hearing, 3 beses, i-dismiss ko kaso. Ganyan magyarian sa sa husgado, mga kaibigan. Pag hindi sumipot yung pulis, binayaran yun. Yung judge naman, gagamitin niyang dahilan yun para mag-dismiss ng kaso. Ngayon, ito pa, narinig ko kanina, itong isang opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, na nagsasabi, pinagtatanggol din yung karapatan daw. Wala nga kayong pinoprovide na legal assistance. Oo. Salita lang kayo Ang mahirap niyan ito, hindi na kayo dapat umiksena kasi na yan mapaghihinalaan kayong destabilizer kayo Bakit to? Kasi ang sinuportahan nila openly. Sinuportahan niyang inconsistent Bar of the Philippines na yan si Jeju Marbinay.
Talo eh. Oo, pinagtatanggol. Hindi ako nagsabi dyan na inconsistent bar of the Philippines yan. Hinihiram ko lang yan kay Sagisag. Si Sagisag ang nagsabi niyan eh. Yan daw IBP, inconsistent bar of the Philippines, hindi integrated. Mga kaibigan, wag na kayo. Nung ginagamit yung IBP ng pagsuporta sa politika, hindi kayo kumibo eh. Di ba dapat kumibo sila? Mga kaibigan, dapat hindi nila isangkot yung buong IBP sa pagdadala ng kandidato, pagtataguyod ng kung sino man Bali ba, tinataguyod nila mandarambong? Oo. Sana kung si Duterte pa, sinuportahan nila eh. Tapos in termen nila, Dahil matino. pagtanggol natin yung karapatan niya. Dahil ang gusto natin, rule of law. Rule of law ba yung mandarambong? Yun ang kandidato ninyo, mga damuho kayo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Kung mapapansin lang ninyo kasabay nito, ito marami tayo sa ikalawang yugto ng ating palatuntunan. Meron bago yung magpapalabas ng hold departure order laban sa mga sa mga tax evaders. Yung mga possible tax evaders na papaimbestigahan sa BIR hanggang hindi natatapos ang kaso, mananatili sila na mawawalan ng karapatang makalabas ng bansa. Kasi tax evasion, yan, heinous crime yan eh. Oo. Pumapatak yan sa heinous crime mga kaibigan Kung matatandaan ninyo si Al Capone, yung walang ya sa American Mafia nung araw, di ba? Si Al Capone. Yun gangster yun. Pero hindi mahuli-huli ng pulis yun hindi siya makasuhan Oo, wala mga testigo. Ang daming walang pinatay noon, hindi naman siya maidemanda ng murder kasi walang titistigo. Kung may titistigo, papatayin lang yung testigo. So ang ginawa nila di ba nagtalaga ng mga ng mga special na grupong hahanting sa kanya at gagawa ng pag-aresto sa kanya. Ang nakita nilang pwedeng ikaso, tax evasion. Tax evasion. Yun. Kaya nahuli, nakulong si Al Capone hanggang sa mamatay na siya sa bilangguan. Di ba? Doon na siya namatay Masama pa naging kamatayan doon, si Ipilis isipin ninyo yan, mga kaibigan. Ang daming issue sa pagbabalik natin, pati na yung pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos at itong column ni Rigoberto. Bobby Tiglao, maganda ngayon. Kasi kahapon lang pinag-usapan namin ito Sa ating pong pagbabalik ay sabayan na po tayong mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is 8 Tri TV. Ito ang 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mapapanood sa 8 Tri TV, Cable Link Channel 7 at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino, maaasahan, mapagkakatiwalaan, ang tunay na karamay ng sambayanan. 8 Tri-Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido at 8 Tri TV, Cable Link Channel 7.
Tutukan ang mga programang siksik sa balita at impormasyon at buong pusong ipinagmamalaki ng A-Try Media Broadcasting Network. Napapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at napapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido, Lunes hanggang Biyernes, simulan sa programang Sintigas ng Acero, kasama si Melchor Bendican Balawas, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Makabuluhang suhestyon at opinyon sa programang Issue at Reaksyon, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Magbibigay ng kaalaman sa ating pagharap sa bawat araw, kasama ang Supremo Joey Falcon at kombinasyong ganda talino ni Pia Morato sa Good Morning Philippines. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, magsisiwalat naman ang mga kabulukan sa pamahalaan. Ihahataw ni Percy Lapid sa Lapid Fire, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Yan ang unang hataw ng mga programang mapapanood at mapapakinggan sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido. Binuo at pinag-isipan ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin ngayon.